Paano kung nag-positive ako ngayon? Ano yan? Diploma? Positive man. Hindi nga. Wala ko. Good morning sa inyo, magandang araw. Pero sa akin siguro hindi maganda yung araw na to kasi siguro napapansin nyo na medyo yung boses ko malat kasi itong araw na nung nakalipas na ma-expose tayo dun sa kasama ko na nag-positive sa coronavirus. So ito isa sa mga symptoms na lumabas. Tapos kahapon din nilagnat din ako. Pero umabot lang naman ng 37.5. Tapos bumaba na uli. Naging 36.9, naging 36.5 na uli. Tapos pagkagising ko, 37.1 uli. Di bali sinisipon din ako, tas atching ako ng atching. Nakamas ako magdamag dito, pero dahil nakapasok na yung mga bata, inisip ko na maglinis muna saglit dito sa bahay. Mag-disinfect tayo. Tapos baka lumabas din agad ako kasi pupunta tayo ng hospital para magpa-check up na. Sobrang bigat ng nararamdaman. Sobrang bigat na nung nararamdaman ko, tapos parang lagi na ako inaantok. Magpapa-check up muna ako para malaman ko kung ubo lang talaga to kasi usually kasi every February talaga ganito na yung sakit ko. Sabi ko nga sa inyo last time, di ba, medyo mahina yung lalamunan ko. Every February dito, sobrang lamig. Ito yung month na pinakamalamig dito sa lugar namin. So, nakaka-paranoid in some way. Pero, kailangan tatagan natin sarili natin. Kung positive man to o hindi, lalakasan ko pa rin yung loob ko na matatapos din to. Ang halaga lang, wag mahawa yung mga anak ko, yung asawa ko, si Aya. So, ayan, maglilinis muna ako, tapos diretso na ako ng hospital. Sasama ko kayo and babalitaan ko rin kayo kung ano yung mangyayari o kung ano yung magiging resulta, kung ano yung dapat kong gawin. Ibablog natin ngayon yan para maging aware din yung mga taong nakasalamuha, yung mga nag-positive or hindi sinasadyang makasama yung mga nag-positive. No, nakatulad ko. And hindi naman sinasadya nung kasamaan ko yun. Naintindihan ko naman siya. Hindi naman din niya gusto na mahahawa kami. Ingat lang talaga tayo, no? So, asikaso muna ako at tapos balitaan ko agad kayo. Punta ako ng hospital. Nga pala kahapon, nag-test naman ako ng antigen. Negative naman yung lumabas. Ayan. So, pero para makasigurado ko na hindi ito corona, kailangan ko pumunta ng hospital at magpa-check up. Sana lang siya, ubo ko lang. Nga pala, kasama ko si Mama Aya. Naantay ko lang siya lumabas ng bahay. Di rin siya pumasok kasi sasamahan niya ako para kung sakali man o ano man mangyari, kailangan din niya magpa-check up, diba? Yan. Pasensya na kayo sa boses ko. Gagaling din tayo. May awa ang Diyos. Paano kung nag-positive ako ngayon? Magpapa-check up ka na rin ngayon. Ngayon? Hintayin muna. Kasi hindi naman sila nag-PCR basta-basta, no? Oo, lalo na pag walang simptomas. Lalo na kasi dito sa Japan ngayon, yung production ng PCR test mababa na. Kaya itetest ka lang ng PCR kapag sobrang na. Kasi sabi ko sa kanya kanina, doon sa lalaki,
meron kang close contact kasi tinatanong niya kung meron ba na nagka-corona sa paligid mo. Sabi ko, yun nga sa company na pinapasukan mo, meron kang close contact or in Nihongo, no kose shoku. Ang dami nagpapacheck up ng ng corona, no? Buti maaga-aga tayo. Sino nang mapapatungan ng corona at ang magiging next Miss Universe? Miss Universe. Ibang corona yun. Ano yan? Diploma? Positive na. Hindi nga. Ano ko? Sabi niya, ano daw gagawin mo? Antay daw dito sa kurong mga parang bibigyan daw ng gamot. Gamot? Tapos parang, How is it? mawisit. Kanina, tinusok na yung ilong ko. Kimochi. Kimochi. Hindi, tinusok niya. Tapos numama lang na nakaganon. Oh. Tapos nung tatanggalin niya, Sumabit? Sumabit pang gano'n. Dati kasi, nagpa-PCR na ako. Dalawang ilong yung sinusunod. Dalawa ba ilong mo? Dalawang butas? Dalawang butas. Dalawang. So, meron ditong, anong tawag dito? Parang buzzer, no? Na habang nag-iintay ka sa kotse, kasi hindi pwedeng pumasok sa loob, lalo na kung nilalagnat ka at inuubo. Nag-iintay ka sa loob ng kotse, yun, tutunog to. Ibig sabihin, papasok ka na sa loob. No? So, nabigyan na nga ako ng gamot. Pero, at this time, kailangan namin sunduin sa school ng mga bata. So, yun na nga. Nandito na kami sa bahay. Sinundo na namin yung mga bata kasi hindi natin alam kung infected na rin yung mga anak ko. So, kailangan namin silang alisin sa school kasi maaaring kung sakaling infected sila, madadamay rin yung mga batang kasama nila. Yun ang ayaw na ayaw natin mangyari, yung kumalat pa lalong-lalo na sa mga bata. Sobrang nakakaawa, di ba? So, ang mangyayari nito is mag-i-stay kami sa bahay hanggang sa gumaling ako, hanggang sa wala nang makitang symptoms or walang maging infected sa pamilya ko. Kanina, binigyan na ako ng gamot, good for 10 days, and iinumin ko to tuloy-tuloy para gumaling talaga agad tayo. At wag na kayong masyadong mag-alala, kahit na positive ako, kinalma ko na rin yung sarili ko kasi yun ang pinaka-importante. Kailangan kalmado lang tayo. Wag nating hahayaan na mataranta tayo dahil dito. Kasi meron naman tayong gamot para dito, di ba? At sundin lang natin yung mga dapat at hindi dapat gawin, di ba? Para maging safe din yung mga taong nasa paligid natin. Ang sabi sa amin ng doktor,
tatawag daw yung Hokenjo sa amin and i-advise kami kung ano yung next step na dapat namin gawin. It's either magstay kami sa loob ng bahay or baka ilagay ako sa hotel. Hindi pa rin alam kasi wala rin bakanting hotel dito. Pansamantala, dito muna tayo sa bahay. And ang pinakamahirap lang na sitwasyon dito sa bahay is maliit lang yung bahay namin. So magkakasama kami sa isang room. Pero baka mamaya ang gagawin ko is separate ako kahit sa sala na lang ako matulog. Tapos doon na lang sila sa room. Tapos i-disinfect ko na lang palagi yung bahay namin para talaga hindi sila mawa and lagi akong magmamas sa loob ng bahay. So pasensya na kayo, nandito ako sa labas. Sarap lang naman ang bahay namin at wala namang masyadong tao dito sa paligid ko. Kaya magiging safe naman yung mga tao dito. Gusto ko lang ikwento sa inyo kung ano yung nangyari. So, and payo ko lang din sa mga kababayan natin, sa mga nanonood dito sa JP Noy Vlogs, kung sakaling isa kayo sa mga tamaan ng coronavirus, huwag niyong kakalimutan na kumalma and magdasal. Magdasal lang tayo and sigurado naman gagaling tayo, no? At sa mga kababayan natin, mag-ingat tayo lahat kasi alam naman natin kung ano yung pwedeng magawa ng coronavirus, di ba? I-update ko kayo uli kung ano man yung mga possible na mangyari sa akin. Everyday i-update ko kayo since nandito lang naman ako sa bahay. I-update ko kayo. And sana tulungan nyo rin ako sa pagdadasal. Parang nalulungkot lang ako pero alam ko gagaling ako. May awa ang Diyos sa atin, no?